ano-ano ba yung mga na-learn natin or mga dapat naming i-share sa inyo no, na mga savings or pwedeng makatipid po kayo para maka-make sure lang din kayo guys no, na comfortable and convenient yung pag-apply ninyo going to Vietnam. Hi guys! Siguro for the past weeks no, nakalimutan natin mag-upload ng parang summary or trip report natin from Vietnam. Kung napansin nyo guys no, yung trip natin sa Vietnam is one of our most unique no, na travel lately because meron tayong kasamang family members no, other than of course yung wife ko. Normally pag nagka-travel kami, kasama yung kids, kasama yung wife, pero ngayon ang ginawa natin, nagsama tayo ng mga siblings and actually partners lang tayo. We said no na try natin mag-travel doon sa Vietnam for the first time din no, tapos siyam kami no na pumunta doon sa Vietnam. So yung first travel tip natin guys no is mag-designate lang po kayo no ng isang tao lang na magpaplano ng itinerary ninyo and maghahawak ng pera. So in our case, because tayo lagi naman nagka-travel, baga kinover na po natin yung specific na yun no, na job or tasks. And kami po mag-asawa yung naging in charge sa paglalabas po ng pera, kumbaga yung pag-withdraw ng ATM, ng pera sa ATM, and kami na rin po yung nagplano ng itinerary. It doesn't mean naman guys no na nilibre natin sila because ang nangyari, meron tayong mga advance booking, tapos meron tayong mga soon to na kailangan mga bayaran, and yun na lang po yung dinivide natin and i-deposit na lamang po lahat ng pera sa bank account ko. And therefore, because of that, nakatipid po tayo no, kasi syempre kung bawat isa sa inyo guys magwi-withdraw ng pera, syempre meron kayong ATM fee, meron din kayong convenience factor doon kasi syempre kung lahat kayo, imagine mo siyam kayo or sabi mo apat kayo no, na group yung pipila sa machine no na magwi-withdraw ng pera, mas maganda isa na lang tapos paghati-hatian nyo na lang, and in that sense makakatipid po kayo ng inyong mga fee kasi mahal din guys yung sabi mo na hindi naman siya ganun kamahal, pero pag pinagsama-sama nyo guys na kung multiple kayo mag-withdraw ng pera, so isang malaking tipid na po yan sa inyo no, paghati-hatian nyo na lamang kung ano man yung nagastos, and in our case ganun po yung ginawa namin. So, sinabi ko sa inyo kanina, meron po tayong mga advanced activities no na binook. So, for example, yung sleeper train natin, ayan, binook po natin yan in advance. Yung sleeper bus natin, binook din po natin yan ng advance. Yung mga hotels, book in advance. And I think pati yung fancy pan no na train, pati yung pagpunta po doon sa mga attractions na pinuntahan natin sa May Sapa are also booked in advance. Because book in advance siya, alam na po namin kung ano yung gagastusin namin on a per head or on a per group basis. Ano po ba yung advantage no ng mga nagbo-book in advance? Number one, hindi nyo na po kailangan pumila because in most cases guys, yung mga ganong klaseng mga activities, maraming tao no na nakapila. And kahit na meron pong mga locations no na sabihin natin konti lang yung remember shampoo kayo marami po kayo, 'di ba? So therefore factor po sa amin yung makakatipid kami ng oras sa mga pagpila, sa mga pagbili ng ticket, and yun po yung una talaga naming naisip. Sumunod po doon is syempre yung cost, mas mapapamura kayo kasi meron kayong mga discount code. So kung kani-kaninong vlogger na yung kinuha namin na codes, and yung iba mas marami kaming time no na sa pagbubook, syempre mas mako-compare namin no kung mas mura ba sa Klook, mas mura ba sa Direct, and makakasip pa rin po kami ng kahit kaunti, pero pag pinagsama-sama malaki na po yun. And siguro doon sa mga grupo no na nakaka-relate po no sa mga experiences na ganon, hirap po talaga guys no na mag-manage kapag ngayon nyo lang po iisipin yung mga ganong klaseng mga bookings, kasi iba't iba po ng member ng group, iba't iba din po yung gusto nila. You don't want naman no na maruwing yung inyong visit or yung vacation, so mas maganda na pagbotohan nyo na in advance and at least agree na lahat no na pupunta kayo sa ganito, ito yung iti-take nyo na mode of transportation, and ito yung gagamitin ninyo kapag punta po ng iba't ibang places. So again, that's tip number 1 na sobrang useful kapag kayo po ay group na pupunta ng Vietnam.
So guys, no, kapag mga group tour, normally dapat isa lang din yung may hawak ng mga ticket and all para lahat centralize siya. Okay? So katulad dun sa amin, yung wife ko yung may hawak. Tip number 2, sa may pag-withdraw po ng pera, make sure lang no na hindi po kayo makakainan ng ATM. So, in my case, nakainan po ako ng ATM, which is my GCash card. Kinahin ng ATM yung GCash card. Magkaroon na rin tayo ng konting aberya doon kasi kailangan mo pang antayin yung ATM mo. Pero ang maganda po dun guys, na-withdraw na po natin yung dapat nating ma-withdraw before pa ho siya kainin ng ATM. Again, ang kagandahan also sa may GCash, madali po siyang palitan. So meaning, i-request mo lang sa sa may GCash app mo, pwede mong i-lock agad yung card and pwede mo agad i-deactivate yung card. So kahit na magkaroon ng anumang aberya, panalo po tayo dyan. So doon po sa may pag-withdraw ng pera, ito, kumbaga, dalawa lang naman ang options mo eh. It's either mag-withdraw ka ng pera or sabihin mo na magpapalit ka ng pera. In our case, mas nadadalian po kami guys na mag-withdraw na lamang ng pera kasi para wala ka nang masyadong maraming talo sa foreign exchange na bibili ka ng dollar, papalit mo yung dollar, or bibili ka mag-withdraw ka ng peso, tapos papalit mo yung dadala ka ng maraming peso. Hindi naman ganun kalaki din yung ATM fee na nakuha namin sa Vietnam. So I would still advise na pwede po kayong mag-withdraw using your ATM, local banks man yan, or your GCash. So, yung next po namin na tip is that gamamit po kayo ng Grab. Isa sa mga pinakamurang Grab rides na nasakyan po namin across the Southeast Asia. So, for example, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines. Ang isa po sa pinakamura is itong Vietnam. One ride, parang range lang po kayo guys ng mga 75 pesos or 100 pesos. Kung 4 kayo or 5 kayo sa isang Grab na sasakyan, divide nyo na lang yun ang laki ng mamumura ninyo. And hindi po kami masyadong fan talaga ng taxi kasi uso po kasi talaga yung mga scam sa taxi. I'm not saying na meron pong nag-scam sa amin during that time, but we wanted to avoid na yung mga maghahagil pa ng price or magdadagdag pa tayo ng patong kasi nga ang hirap nila guys makapag-translate or makapagsabi po ng English. Iwas na tayo sa hagel, iwas na rin po tayo sa mga pagsasalita ng ganyan. So i-grab na lang po natin sila. Yung next naman natin na travel tip dyan sa Vietnam, wag po kayong magdala ng masyadong maraming damit. Okay, kasi po kung meron po kayong mga luggages, mapupuno nyo po yan kapag kayo po ay bumili ng mga pasalubong sa Vietnam. So katulad nyan, on our side, grocery kami, bumili kami ng mga kape, ng noodles, bumili kami ng mga something na pwedeng kainin along the way, mga unique na drinks. Ang dami po namin nabili. Aside from that, kung napansin nyo po sa ibang vlog namin, nag-shopping din po yung mga kasamahan namin. Bumili sila ng damit, bumili sila ng sapatos, jackets, and everything. And yung mga bagahe namin guys, sobrang siksik na siksik talaga sa sobrang dami ng laman. Maraming mura sa Vietnam, Although kami, ang pinuntahan lang po namin ay Hanoi. Hindi pa po kami nakakapunta ng Ho Chi Minh City. And sabi nila mas mura daw doon. But again, marami pa namang time para makabalik. Pero in Hanoi alone guys, sobrang dami nyo na makukuha. For example, murang New Balance, murang mga North Face, murang Patagonia, ano pa ba yung mga brands na nakita natin doon? Adidas, meron din silang Nike. So again, a lot of branded na mga luxury or normal day-to-day items or gamit, pwede nyo po yung bilhin pagdating nyo po sa Hanoi, Vietnam. So, konti lang po ang inyong dadalhin gamit para makapag-shopping po kayo ng madami.
Tuluyan tayo nagpabudol. Galing tayo dun sa mga bags and painting. Ay, sa tawaran namin, no, apat na items, 1 million. Doon naman po sa mga dapat yung kainan. So, kami guys, nag-mix kami no ng mga kakainan namin. Syempre kasi hindi naman din lahat pare-parehas ng trip sa buhay, di ba? So, in some cases, kumakain po kami no ng mga breads. Meron po kaming pinuntahan na pizza station o pizza stores. Pumunta din po kami sa mga Michelin stores. And yung talaga mga legit na kinakainan na mga traditional and mga local no na mga Vietnamese. So yan, trinay namin lahat yan. So siguro i-share ko sa inyo dito para at least sa susunod po ninyo na pag-travel sa Hanoi, pwede nyo po silang puntahan. Marami pong advantages no kapag kayo po ay kumakain ng mga local food nila. So number one, mura. Diba? So, syempre, dahil local food nila yon para po sa mga mamamayan talaga no, ng Vietnam, abot kaya no, ng kahit na sino man. Hindi lang po puro foreigner yung mga kumakain doon. Meron din po mga local Vietnamese no, na kumakain doon sa mga restaurants na yon. So, yan, that's number one. No? Ano pa ba? You are also able to understand the culture better. Ano po ba yung mga paborito nila no na mga pagkain. Pansin mo din guys no kung yung yaman ng kultura ng pagkain nila. Kasi hindi lang siya simpleng toyo patis or nilalagay nila kung ano mga pampalasa. Sobrang daming herbs, yung processes of cooking nila talaga ma-appreciate mo. And for my case, kasi lahat kami, first time namin no, na nakapag-Vietnam, talagang na-amaze kami guys doon sa may lasa ng pagkain nila. And sobrang mura talaga. Tapos sobrang lasa ng mga pagkain na parang hindi siya ginamitan ng anything na pampalasa. Parang lahat legit na galing sa scratch. So, maraming mga dahon-dahon doon no, na hindi mo alam kung ano yung itsura o kung ano yung pangalan nun. And since kinakain naman ng local sila, sige okay lang, kainin na natin yan. Okay. So pag-usapan naman natin guys no, yung tinake naman namin no na dalawang mode of transportation, which is yung sleeper train and also yung sleeper bus. Sleeper bus muna tayo. So dun sa may sleeper bus guys, I would say na masarap yung experience kasi first time naman natin makapag sleeper bus. Siguro yung masasuggest ko na lang sa inyo is that kung kayo po ay mahihiluhin and hindi po kayo sanay no na nakahiga sa isang bus, magbaon na po kayo ng Bonamine kasi syempre kung kayo ay hindi sanay, ano mo magagawa natin, right? And kailangan nyo lang pong i-prepare yung sarili niyo sa pagka-travel po na yon. Ang kagandahan po doon sa nakasakyan namin no, na sleeper bus, reclinable yung chair or yung bed. So pwede talaga siyang naka-flat na nakahiga or pwede po kayo nakaupo. Hindi ako nagkakamali, bawal pong kumain sa loob ng bus, pero pwede po kayong uminom ng tubig or pwede kayo yung mga small drinks lang, okay lang yun. Kasi wala kaming nakitang kumakain talaga dun and because it's a sleeper bus, well, majority ng mga tao doon talaga may sariling nakakulong and nagbumuni-muni na lang sila habang nagta-travel. Iba nagbabasa ng libro, nag-YouTube, nag-internet, yung iba naglalaro ng games and all. So ayan, lahat po yan pwede niyo po siyang gawin. Sa may sleeper bus, meron din po silang mga toilet, no. Ang kagandahan nun guys, nung nag-try po kami naman mag-toilet, sobrang linis. So I mean, kudos doon sa bus station, sa may bus company na yun no, na book namin. Talagang malinis po yung toilet nila and parang laging sinasanitize. So good job kayo dyan. So doon sa may sleeper bus na mention ko po sa inyo, siguro sa mga
tips no na pwede ko pong sabihin magdala po kayo ng alcohol, pwede nyo alcoholan yung buong lugar niyo. Pwede po kayong magpalit din ng damit. So kung halimbawa, if you feel no na hindi po kayo comfortable or sa tingin niyo kailangan niyo magpalit ng damit, so pwede po kayo magpalit kasi meron po siyang kurtina. So kumbaga may konti siyang privacy, hindi naman kayo dapat matakot. Okay, so punta naman tayo guys sa may sleeper train. So sa sleeper train, ito isa din to sa mga bagay no na first time namin no na try as a group, and ako as a person din no, first time ko po siyang masakyan. And since sleeper train po siya, ang kinuha po namin na slot is yung panggabi. So isa sa mga pinipare namin is of course yung food namin, kasi doon sa may sleeper train na ibubuk ninyo, hindi lahat po yun may food. Yung pinili po namin parang meron po siyang mini snacks. So meron siyang water, meron po siyang mga crackers. And hindi lang namin alam no, nung inoferan kasi kami nung kape, meron pala siyang bayad no. And nagbayad, of course, since wala na kami magagawa, may bayad siya. We just need to pay for it. Pero okay lang din, hindi naman kami nagrereklamo. Hindi lang kami sinabihan na agad kasi no, na may bayad yung kape na yon. But again, it's also good because it's also part of the whole journey. Sa may sleeper train na yon, no, malamig, magdala po kayo ng jacket, and ample naman guys yung aircon nila. Yun naman, pero sa mga taong ginawi, magdala po kayo ng jacket. Pero meron naman silang kumot. Para po doon sa mga taong hindi din sanay sa pagbabiyahe, yung umuuga no, na higaan, ayan, baka hindi ko po yung marirecommend sa inyo. So yung iba naman, syempre nagbo-bonamine or yung parang nagpapa-relax din sila no. In our case, nagising kami ng konti, bahagya, kasi nga syempre umuuga, umihinto po kasi yung train Mararamdaman mo talaga yung usad ng train. Hindi siya sobrang smooth no, may mga bumps din. Pero again, it's the experience no that counts. So kasama mo yung family mo, kasama mo yung mga kapatid mo. So siguro balik lang ako doon sa may food. Yung food pala na yun, allowed naman kumain sa loob. So ang ginawa namin guys, bumili kami ng manok sa labas. Meron silang mga spring rolls. Tapos bumili din kami ng kape sa Highlands, bumili kami ng mga drinks sa sa convenience store, bumili kami ng sarili naming tubig, and allowed naman po. So allowed magdala ng pagkain sa loob ng sleeper train. Dito muna kami sa isang cabin guys para makakain muna kami ng sabay-sabay. Ayan. And then after that, ayan, mag-iwalay na kami mamaya. Okay, so let's eat. Punta naman tayo guys no sa pag-shopping. So ano ba yung mga tips no para sa pag-shopping? Gumamit po kasi kami ng dalawang mode of payment sa binayad po namin no sa mga pag-shopping namin. One is of course yung cash, and second would be yung credit card. So kapag kayo po ay magbayad ng cash, mas better po siya if I would compare it no, kasi kapag nagbayad po kayo ng credit card, meron po siyang additional na 3 to 4% no na additional fee coming from doon sa may merchant na bibilihan niyo. So for example, kasi 'di ba naka-millions yung ano nila, yung mga bilihan doon sa Vietnam. Yung 1 million niyo guys na Vietnamese dong, ayan, lalagyan nila ng additional na 3 to 4% no. Although hindi naman siya ganun kalakihan, pero again, kung mag-shopping po kayo ng sobrang dami, pag pinagsama-sama niyo, malaki na. In cases kasi yun yung ibinabayad as a fee, 'di ba, doon sa bangko. And siguro since manipis na po yung kita nila, parang ayaw na nila no na mabawasan pa yung kita nila. So baka pinapakarga na lang po sa nagbabayad. Kaya ang overall tip po sa inyo, kung kayo po ay may dalang pera na lang or cash na lang yun yung pambayad. Pero kung hindi nyo na maiiwasan, okay lang naman po no na magbayad ng credit card. Okay. So, si ate, yung mga nagbebenta dito, meron silang credit card or debit card no, na terminal. So, siguro guys, yung last tip no, na ma-share ko sa inyo sa Vietnam, wag po kayong magtipid or wag po kayong mag-diet. Kasi katulad nga ng mga nasabi ko sa inyo, no, kapag nagtipid po kayo and kapag kayo po ay nag-diet,
hindi nyo na ma-appreciate yung mga pagkain nila doon. So talagang kain lang ng kain. So doon naman sa sinasabi ko na huwag kayong magtipid. Bili lang kayo guys ng bili, no? Kung yan man ay damit, yan man ay sapatos, minsan lang kayo nag-travel sa Vietnam, so make sure guys, no, na you make the most out of it. Marami pong types ng travel, hindi ko naman nila lahat kasi yung iba nag-travel just for the purpose of appreciating yung mga temples, appreciating yung kultura nila, yung hindi talaga sila nag-shopping. Okay lang yun, we respect that. Pero meron din namang ibang types of travelers, no, na sa tingin nila kailangan nilang ma-appreciate yun, no. So kung kayo po ay ganong type, no, ng traveler, Vietnam is one of the key destinations na dapat niyo puntahan kasi sobrang mura po ng kanilang mga mga damit and mga pagkain. So I hope guys, no, nakatulong po sa inyo itong mga friendly tips or mga reminders para po kapag kayo ay nag-travel sa Vietnam, masusulit po ninyo yung oras ninyo and ang inyong pera. And for sure guys, no, hindi naman namin mababanggit lahat, no, ng pwedeng tips na maibigay namin sa inyo, and if may nakalimutan po kami, please, and we will for sure answer them back hanggat sa makakaya po namin. So maraming salamat sa inyo guys, no, sa pagtutok po ninyo and sa panonood ninyo sa amin po mga vlog, and nawa po kayo po ay natutuwa at kayo po ay at kami po ay nakakatulong sa plano na pagka-travel. So hanggang sa uulitin, ingat po kayo, and don't forget guys, no, to subscribe to our channel and make sure to share this to your friends and loved ones. Hanggang sa ulitin, ingat po kayo and have a safe travel. Bye-bye.